Dahil may nakita na naman ako sa online na nagagawa ng biko, ako'y nag-crave at nagluto agad. Let's go! Itong paggawa ko ng biko na to, ang version na hindi raw agad-agad napapanis. Kaya tignan natin kung talagang hindi siya agad napapanis. Pero baka mapanis, baka maubos na agad. Bali, ang unang step na ginawa ko ay nagsaing lang ako ng malagkit na parang nagsaing ka lang din ng ordinaryong bigas. At ang pangalawang step na ginawa ko ay gumawa na ako ng latik at gumawa ko gamit ang Coco Mama. Coco Mama ang ginamit ko kasi ang Coco Mama ay pure gata rin naman siya at the same time meron na din siyang lasa. At after nyan, step 3 na ginawa ko ay kumuha ko ng kawali, pinainit ko at nilagay ko yung brown sugar o yung nog-nog. Kahit anong sugar, pero mas the best talaga sabi ko, syempre yung nog-nog na sugar. Pero wala akong nabili, so brown sugar yung nabili ko. Kailangan mag-melted lang siyang ganyan and after that, lagyan nyo lang siya ng gata. At after nang lagyan ng gata, halu-haluin nyo lang ng halu-haluin. At pag sa tingin nyo okay na, ilagay nyo na yung ating sinaing na malagkit. Make sure na mahalo nyo siya ng mabuti. Ito yung pinakamahirap na part sa pagluluto ng biko, ang paghalo. Dapat matanggal yung sauce niya or tipo magdadry yung malagkit nyo para mas masarap yung ating biko. Kasi mga auntie ko, pag mas maayos mo naluto yung biko, mas tatagal siya at mas habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Parang ako. Chares! At para mas feel na feel ko nga yung biko, yung tipong nabibili mo sa mga bila-bilao dyan, ay nagpabili nga ako dyan ng bilao, saka ng banana leaves. Para naman ma-feel ko at syempre yung aroma, iba kasi yung aroma ang nabibigay ng banana leaves, lalo pag ito yung pinaglagay mo ng mga biko, mga kalamay, mga kakanin, di ba mga auntie ko? That's it! Nalapat nyo na ng maayos yan. Ilagay nyo na yung ating ginawang latik na sunog. Ayan, that's it! Tadadan! Lamo na na!